sikat na FM. Ito ang 107.7 Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Ito ang 107.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masikip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi. Balita, may iba't ibang mukha, may iba't ibang anggulo. Tayo na't hanapin ang sakto, tamang anggulo, tunay na mukha ng balita sa prangkahan. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, Mike Simanuan. It is now 6:06 in the morning. Prangkahan. Pamamahayag na magpapahayag ng buong katotohanan. Pakikialam dahil may pakialam. Kasimanwang Jopel Perucho Magpusaw. Aksyon sa Energy. Prangkahan. Prangkahan. Kabisirang Banwat Kalibo, Kabugusan nga Probinsya Dakan, Bango na Bugtagon. Good morning. Miyerkules nga adlaw sa aton nga pagpanerbisyo publiko. Petsa 24 na. Good morning anay sa mga taga Nabas ay daw fiesta o na makaroon. Hindi ko gid malipatan dun ay ga-celebrate man the birthday. Rakon karang igmanghon Salvador Magpusaw. Doy, happy birthday. Yung wish mo ha, yung wish ni Cara David ha. Prangkahan. Sugbuon tayon rong korupsyon. Iya sa aton karang nasyong Pilipinas. Sa paghinugat-hugatan, kumantagon gid taugang kung sa tono man. Aksyon sa Energy. Si District Engineer Alcantara it Bulacan atuon dawit gon rong pangagan it mga senador. Same faces mga kasimanwa. Familiar faces. Ay sandaman to dati rong nakasuhan. Dayaman nga mga hamit lang nga mga senador. Kung matandaan nyo rong PDAF scam. Si Napoles matarong starring ka to. Dayang mga senador man nga rong involved sa PDAF scam.
sandaman makaron rumagin panganganan sa rondaya karang maanomalya nga flood control project. Makaron man nga adlaw iga patigayon rung committee hearing iya sa aton karang Office of the Sangguniang Bayan of Kalibo. May kaangtanan man sa rundaya karang ginatutukan ta nga bagong Kalibo Public Market. Iga patawag magkaroon nga adlaw mag-atubang sa konseho rong kontraktor nga Rotaflex Development Corporation nga nakabase sa Quezon City ay nagakangawaman raton karang miyembro at konseho. Si Vice Mayor Philip Hierro Quimpo, kama naman si SB member Rema Ribaldo, agkapinyon gidro aton karang mga negosyante rum mga vendors na sa aton nga may public market. Ag siyempre rung pumuyong kalibunhon nga daw nababagalan sa trabaho trundaya karang kontraktor. Prangkahan, prangkahan. Nagpaabot nga ni kita't mensahe kahapon kay SB Ribaldo nga makonser kung madayon rong committee hearing hinaga which is today kung anong oras at kung pwede ako nga witness maghihipos siyang kita sa binet mag-obserbar yang kita agud kita ron mag-aplastar sa aton nga magasimanwa kung ano rong nag-transpire at kung ano rong mangin plano. Aksyon sa Energy. In fact, kahapon after our program, nagtawag katon si Mrs. Rosalie Tampos. At kung wakita nagkasara, presidente man gihapon mo pero daw sa pangkabilugan na, hindi na lang sa fish section. Accredited gun manakas Ramon karang asosasyon gina-acknowledge gun sanda it aton karang LGU Kalibo nga ni mana may boses gun man kami nga mangusisa magreklamo. Prangkahan, prangkahan. Agbasi man na may kapasman kami nga file it complaint o kung kaso kung hindi man na namon magustuhan arong sabat itrundaya karang kontraktor may request rong aton karang mga vendors una sa may temporary public market sa may San Lorenzo Drive ay kung may request man na rong munisipyo nga i-extend ramon karang or kung i-extend rong kontrata iya sa temporary public market
hasta matapos rondaya karang dag-un 2025 ma-request man mana kami kanda ay pati nga ni kuno si Midohead Joel naghambay nga apektado man rung kita it aton karang local government unit ay ano rung maging request man it mga vendors kabaylo it request it pag-extend kanda karon sa may San Lorenzo Drive ma-request man mana kami kas nga ayuson man mana nanda iya ay kami mana sang daguon-gon rong pagtiis-tiis kaabuot amana nga mga lames sariya rong uwat sugod hindi gon nga ni mana ako ka baligya riya maghapon pag sobrang init naga half day na lang ro ibang mga negosyante ay abutan man man at hapon uwa man man na kamit kitaon ani ro amon man na karang mangin request man ha ag magwas man na karon nga ayuson ro nga sitwasyon namon riya i-extend kami riya amon man karang i-request nga pahimuson man rum mga tali papa nga sambilog man na sa rason it amon riyang kalugihan ay sayid man naton mga kasimanwa nga ibang mga negosyante instead nga bumalik o magplastar na ang magbayad it kinahangan nga mga permit o kung ano pa nga mga ginabayaran na adlaw-adlaw ay mas ginpili lang ito lang sa andang nga mga ugsaran magplastar tandang karang mga produkto agud makatipid-tipid ay doon manakas kung hindi mananandaman mag-grant ramon nga request ay daw unfair man ron ang lagay kami lang mana permero mag-adjust alas 6:18 na mga kasimanwa doon naman natin karang mangin bisita si Attorney Axel Gonzalez may kaangtanan sa pangutana daton karang mga vendors nga kung sanda bagahay pwede man nga magkaso just in case sa rondaya karang kontraktor o kung rung LGU gama rung pwede rung may karapatan ang magkaso ay hindi na ron ha usisaon ta kutan unta kay Attorney Axel kung sino rung pwede kita baga nga ordinaryong pumuyo rung mga vendors bangrang mga taxpayer o kung ruaton nga nga maging ilihiriyama at nandun ha aton karanga pagasabton ag sa rondaya karanga talamakon rinding-rindigon rung kapwa mismo naton Pilipino sa billions of pesos nga corruption rung pangutana
sino ay hanrong iguon it kaso na malversation of funds and plunder ag ano kararong difference mga kasimanwa. Ano kararong mas mabugat ay kahapon sa balik-balikan tahan ay hindu na gid kita maka-attend karon daya karang committee hearing. Kung siin ginimbitahan rong kontraktor karon daya karang delayed nga construction it Bagong Kalibo Public Market. Rong 3-story worth 300 million pesos. Mas manami gid karon ro aton nga pagplastar hinaga. Matapos nga maimbitahan ro nga daya karang Rotaflex. Kahapon abay matindi rong Senate Blue Ribbon Committee nga kung siin rong hala balibad nga si engineer or district engineer it Bulacan nga si Alcantara sa mga aligasyon it anay karang mga tauhan sa DPWH nga sanday Engineer Bryce. Finally mga kasimanwa kumantagon umami na ay nakonsensyon kuno imaw ag daw bulig lang kuno sa pamilyang Pilipino o roana karang pagkantagon finally Rangkahan. halos maaguha emosyonal gidangan ni si Alcantara. Roana karang tell-all affidavit. Grabe rong paghupok kahapon sa Senado adlaw nga Martes. Umamin ngun imaw nga may mga insertion sa budget, may mga di umano'y kickback. Agsantay sinoro maging panganganan ng senador. Very familiar faces mga kasimanwa. Si Bong Revilla, although waun makabalik sa pwesto, ano? Pero hapanganganan na pagkahapon si Senator Jinggoy Estrada. Trending pamanrong line nga to nga ligtas ka na. Aksyon sa Energy. Diba ba ni Marcoleta ligtas ka na ay bukon patagaliban wa. Kama naman si Senator Joel Villanueva. Grabe rong kickback, the amount of peso worth millions, even billions nga ginapangayo. Nag-umpisa gidabi manara ang Bon Alcantara. Tag-ruan ng boss. Si dating Undersecretary at DPWH nga si Roberto Bernardo Banwa. Agkahapon niya nga ni hingan hatuon rong kanyon kay dating Undersecretary DPWH nga si Roberto Bernardo. Uwa patangan ni imora nakaatubang no sa pagdinig bisan sa Kongreso.
Alas 6:24. Mabuhi anay kita at pila ka mga reminders. Aga sa aton kapag balik makamano-mano ta. Si Attorney Axel Gonzalez standby Banwa. Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roles sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Are you an experienced accountant who knows the ins and outs of BIR rules and tax compliance? We're hiring. Join a fast-growing, dynamic team that values precision, integrity, and your expertise. If you have a solid background in financial reporting, tax filing, and BIR regulations, we want to hear from you. Apply today and take the next step in your accounting career. Bring your resume to Clifford Construction Corporation located at 172 Toting Reyes Street, Calibo, Aklan. Let's grow together. Sa halagang 60 pesos lang, makakatulong ka na, protektado ka pa. Maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay rin ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership at Senior Plus Membership. Bumisita sa pinakamalapit na Philippine Red Cross chapter o pumunta sa link na ito. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa. Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija. Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee. Thank you very every much. morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV. Tama, tama. Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kumpleto abi una it serbisyos sa pampagwapa. May andang special treatment, facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan. DTX Coffee Mix. Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapaggon niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabaka sa mga butika. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Sun Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool.
Idilita po ito ng mga clan po. Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee? Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog. Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee? Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling yung ulo ko, naibaluan ko nga taas, nanggali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Unitop Kalibo is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area. Ako si Jonali Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahanglan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupod ang MX3 capsule, tunay, natural, original. Masalikan ko gid. Mabuday ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ninjam Paypakwa Syrup. Ako po si Sara Geronimo Guidicelli, singer, actor, and performer. Like any other instrument, I have to take care of my voice. Lalo na po, pag nafe-feel ko na scratching throat ko at magkakasakit, when I take Ninjam Paypakwa Syrup, it immediately soothes my throat, relieves hoarseness, cough, and it expels phlegm. Kaya I always have one in my bag and at home para prepared for any urgent need. Ninjam Paypakwa Syrup, my #1 choice. Ninjam Paypakwa Syrup, care for your lungs and throat. Available in all leading drugstores nationwide. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, mga kasimanwa. It is now 6:33 in the morning. Prangkahan. Aksyon sa Energy. Good morning sa aton nga mga suki nga mga tag-pagamati kay Smiley Marine, paring Edwin Managbanag na sa Milpitas. Pare, good morning Ninong Vin sa California, nakantabay man katon. Michael Villanueva Solina sa Lagim Banwa West sa Banwa 8 Numancia. Roderick Reynon, hello sa mga taga Badyo naman sa Banwa Krat Numancia. Ag sa aton nga mga suki nga mga tagpamati na sa aton karang may Kalibo Public Market. Sigid ko mahaba-haba ra
nagahalo raton karang handom dumot makumot 2.5 to 3% no nga komisyon pila lang habinlan sa budget for the project. Kaya rason nga nagiging substandard mga kasimanwa. Kung nagakanabo ron sa nasyonal, kabay pagid ha, nga uwat makarong sistema sa lokal. Madya nahidlaw man kita kay Attorney Axel. At sa kabuhay-buhay man natin imaw nga uwa nakaututang dila. Pag mga magkarayang nga rung concern hay usaping legal, unang-unang aging nagasugod sa aton karang isip. Rung very vocal. Rung number 1 nga akig-akig sa korupsyon. Si Attorney Axel Gonzalez. Action sa Energy! May nag-flashback nga ni kakon. Siya manamit ramon dating inubra karang kanta. O para sa aton karang probinsya na rung pagpalangga taron, syempre aton yun gidrong probinsya at akan pero siguraduhon tanay nga sa Attorney Axel sa linya good mabatian na gid. Attorney, good morning. Leon mo sa linya. Attorney, you there? Dali lang. I-saksak it mayad sa gabot. Agud makapenetrate gid. O balikan ta si Attorney Axel. Attorney. Pare, Jofel. Ayun. Oo. Good morning. How are you, pare? What pagbagoron limog? Attorney, I'm doing fine. Kamusta ka? I'm doing fine, pare. Ayun, drumalami. And work lang muna. Pero pauwi na rin ako. Okay. Pero siniguro ko anay nga una ka sa linya bago ko pamatian rung dayag karang Aklan song. Yes, God bless. Composed God bless by God bless the Aklanon, composed by you. No, na binigyan natin ng buhay. Ikaw ang naglagay ng yung tono. What do we call that? Ikaw nag-arrange. Arranger ka. First time in my life, naging arranger ako. Pero sa Attorney Axel nga ray kabuhay gut imo nga songwriter. Ani pamatian nato na rung masterpiece ni Attorney Axel. Here we go. From the rivers of Bataan to the hills of Liverpool, across the plains of Bangor, up to New Washington, from Alta Vista to Calibo and Matalog to Balit, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun.
Numancia to the fields of Makato, from Nabas to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahay. There's pride in every Aklanan's heart, and it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aklanan, where at least I know I'm free, and I won't forget our heroes died, who gave their life to us, and I'm gladly stand up next to you and defend the Aklanan, because there ain't no doubt I love Aklan. God bless the Aklan. From the farmland of Numancia to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahay. There's pride in every Aklanan's heart, and it's time we stand and fight. From the farmland of Numancia to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahay. There's pride in every Aklanan's heart, and it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aklanan, where at least I know I'm free, and I won't forget our heroes died, who gave their life to us, and I'm gladly stand up next to you and defend the Aklanan, because there ain't no doubt I love Aklan. God bless the Prangkahan. There is no doubt I love Aklan. I am Aklanon. Attorney Axel Kanamiton, akong pamatian ani mo mga kruyon ng mga kantahay. Nakaka-proud being an Aklanon. Attorney, again, good morning. Oh, hi. Mitay kakahon sa atong mga kasimanwa sa Aklan, nagapagmati sa imong programa at sa mga amigo at amiga natin sa Energy FM pre. Thank you so much, Attorney. Samtang pamahawon raton ng mga suki ng mga taga-pagamati makaroon ka nga pang orason ay hidlaw gid sanda nga babatian ka man. Ang bago nga ni kaina, pag-usaping legal, first name gid karon nga nagasugod sa akon nga Pinoino ay waot iba, first and last, ikaw na. Diretso, Attorney, diretso kita ay una karang pangutana, no? Bago kita magtalakay, no, trending abi makaron no, nationwide. Rung corruption iya sa Pilipinas. Ngani rung andan karang pag-atubangon no nga kaso rung plunder or malversation no of public funds. But before that, question ginabi anay katon nga ginpaabot no. May kaangtanan man sa rondaya karang construction it bagong Kalibo public market. Ay tuman grabing pahirap kun man nakamon kara sang dag-on yun kami riya sa relocation site. Imo man gihapon among sitwasyon no what pag-asenso. Oo ay kung kami man na masubrahan yun, hindi gun mabaton ag gusto namon pasabton sa legal nga aspeto rung kontraktor ayhan kami nga mga vendors pwede nga magpasakat kaso uro aton niya mga LGU elected officials
ag mga ginasaligan naton nga mga empleyado. Attorney, ano rong mahambang mo ka na? Okay, pre. Masagot ako generally, ha. Generally speaking, ayon sa pag-aaral ko ng batas, no? Not necessarily directly related sa kalibo. Generally, ang sinasabi ng batas, pag malimbawa may mga public hearing o mga ganyan, any taxpayer has the right na to participate because it is their money who is being used kung anong project. So a taxpayer interested in the proceeding of public matters or public anything na that concerns government money, may karapatan ng taxpayer magtanong. And they have the right to be heard. They have the right to ask questions and the right to be heard. And of course, obligation ng ating mga public officer na explain sa kanila kung ano ang status talaga because actually, ang sabi natin yan, transparency is the name of the game. Exactly. Yun mo naman maging transparent tayo. Alam mo kasi ang mga klanon, mabait naman tayo. Maging transparent tayo at humingi tayo ng medyo kunting sabihin natin na huwag muna baka hindi natin makuha ito ng madalian at maraming factors that could affect the government project. Pwede namang, alam naman yung mga klan, hindi naman masyadong mareklamo yan. Lang yan. Nag-air lang ng grievances pero hindi sila confrontational. Unlike other mga provinces na mga yung sa mga ibang probinsya. Medyo talagang confrontational sila pero sa akin mababait ang mga tao, kababayan natin. Importante lang talaga yung pagiging transparent. No, agud sayo aton nga mga vendors nga ran, atong mga kasimanwaya sa probinsya tagan sa Banwat Kalibo kung ano kuno nagakanabo, no? Ano kuno contributing factors, no, nga naging cause it delay. It's a matter of how you explain it, how being transparent, di ba? Tama, pre. Tama. Kasi transparency nga sabi natin. Transparency is the name of the game. Ayun. Diba? Ay hindi na transparency is the name of the game din. So maging transparent tayo, maging honest, straightforward sa atong mga kasimanwa, sa atong mga kababayan sa Aklan, they will understand. Siyempre, madali maging transparent kung no hidden agenda. Doon man lang man dun no? O kung yan. O agad ginatago-tago, ay siyempre, very easy lang maging transparent. Pero kung may mga something happening under the table, kalisod kita maging transparent doon, basi mabuko ka pa, no? Hindi na natin, hindi pala akong ebidensyang laro na ganyan. For example lang. Ang kuwan natin is maging transparent lang ang ating mga public officials at huwag maging balat sibuyas. Exactly. Oo. Na because you really as a public officer you are subject to criticism from the right, the left, and the center, and under and down. Para kang bibingka dyan, no? Alam mo, ang public official, parang bibingka. Mainit sa baba, mainit sa taas. Palaman. Anyway, so very clear, no, Attorney Axel. Pero imo karang pagtawad imong opinion. Nung taxpayers, no, like the vendors, mga negosyante sa market, pwede asanda, no, ka seek it legal action if gusto nanda, no, depende sa sitwasyon. Duy man ang mandung anda nga pangutana, no, kung pwede sanda or aton malang mga officials it banwa. So bisan official, bisan bukon, bisan ultimo nga taxpayer ay pwede gid makapangusisa. So that's clear, Attorney, right? Oh, yes. At the same time, dapat magkaroon sila ng halimbawa ako, no, kung halimbawa para sa akin, para yung transparency, in furtherance of the transparency, they should come out with it, yung parang bulletin
Kung ano ang napag-usapan, kung ano talaga ang mangyayari, kung ma-achieve natin yung ating timetable or hindi because there are other constraints. Of course, may mga constraints din naman yan. Wala namang perfectong construction, di ba? May constraint din yan. But then, the people has the right to know para makapagplano rin sila sa sarili nila. Not necessarily to fight the government, but pero makapag-adjust sila sa kanilang approaches. Because halimbawa, mga vendors, mga negosyante, siyempre nangangapital yan. Alam nilang it will take time bago maayos ito, kung ano. Siyempre, makapag-prepara na sila kung ano, bibili sila ng goods, additional mga commodities or what. Additional loan. It will help a lot our kababayan, mga vendors, kahit na yung ating mga namimili. So everybody is benefited if we are transparent and we are honest. Honest lang tayo. Medyo may problema. Ganito. May problema tayo. Di pagpasensyahan ko na. Wala namang problema yan. Sabihin ng totoo kung ano naging problema. Yes. Huwag mag-cover up dahil wala namang perfectong administration. Sinasabi ko yan. There is no perfect administration. So, ang punto is, just be honest. Just be straight. What they call is, yung that's the right term in English, but nakakalimutan ko. Straightforward. Straightforward. O ganun. So, doon parang intindihan. Babait naman mga Aklanon eh. Yeah, that's why I love the Aklanon. Diba? Yes, that's why. God bless the Aklanon eh. Babait tayo. I will stand and fight. Kung hindi, matagal nang nagkaroon tayo ng problema. Pero so far, the Aklanon are good people. And thank you for that, Attorney. No, that's very clear. Aton nga mga taxpayers nga nagapamati magkaroon ay very interested gid no sa imong nga rangagin tauman kaman nga information. Well, hindi na pa naton mabatian rong side ita contractor nga kabay pa no magpakita kabay pa nga they will send a representative sa pagpatigayunon nga committee hearing no mga questions nga kinahanglan nandang sabton para matawan matkaklaruhan duaton ng mga kasimanwa kabinyon gid iya sa kabiserang Banwad Kalibo, and it doesn't just concern the Kalibo alone. Pero aton nga nga public market aburi karon mga negosyante coming from the adjacent municipalities, even as far as Buruanga ngani and the other neighboring provinces no naga-bisita man yan ni Rina and maabo rong may concern kara and sa duyon pa nga pangutanan nanda natawan yun sabat makaron masailo kita attorney no a good what masayang kitang oras no ay nationwide corruption yun ang magkaroon dong hot issue the topic, and I mentioned a while ago nga kabay pa no nga rong corruption nga is happening in a national level ag kabay pa gid no nga sa mga localities ay kung hindi gid ma-zero rong corruption ay dahan-dahan yang hindi man 2.3 to 3% o 10% no ag kabay pa nga uwa gid aron mga SOP nga ron, it's a form of corruption, right? Ru aton nga usapin no nga with regards to corruption, the plunder case and the malversation. So attorney, medyo blurry no, like kami nga wa naka-istorya naka-eskwela itlayi no, what are the difference no, sa plunder nga ginatawag ug sa malversation? Okay pre, let's start with plunder, no? Ang plunder kasi special law ito. Republic Act number 7080. Yung Anti-Plunder Act. But this one is sinasabi ang public officer is guilty of plunder kung 50 million or more ang ill-gotten wealth niya. Ngayon, itong mga kaso natin ngayon na under investigation sa Senado at Kongreso, bawat officer dito may higit 50 million na ang accountability. Sobra. 300 million kay dating Senador Bong Revilla.
No, ganun din kay Estrada. No, mas malaki-laki kay Joel Villanueva eh. Ang dinidemand nga 1.5 billion eh. Kaya lang 600 million lang yung kaya, no, nila DE Alcantara. So, sa mga ganong kaso, attorney, pasok yun sa plunder. Pasok sa plunder, pre. Hello? Yeah, I'm here. Yeah. Pasok sa plunder, pare, yung kaso ngayon. But then, mapapansin mo, ang ill-gotten wealth nila at malverse yung mga funds na kanilang ibinulsa, dinala sa casino para ma-laundry, money laundering. No? Talagang liable na sila sa plunder. Kagaya ni Napoles, kagaya na-charge ng plunder si Jinggoy, si Bong Revilla, si Enrile. Enrile. Tatlo sila, apat yung staff ni Enrile. Attorney Gonzales ang kwan yun, yung babae. Hindi mo naman anak yun. Ni Enrile, pero babae. Hindi naman anak mo yun. Hindi, kanyang kwan yun eh. Yung kanyang laging kasama. Okay. So ngayon, ito, bakit ganun? Hindi na plunder ang pinail ngayon na i-file. Akaso. Bakit ang pinaso ay malversation of public funds? Bakit nga ba? Okay, ganito. Ang malversation of public funds, aka nga, ang elements, ang kwan kasi, ang plunder kasi may death penalty yan. Death penalty yan. Di ba wala namang, paano yun? Di ba walang death penalty sa Pilipinas? Hindi approved. Kaya nga, mawala na yung death penalty, ang tinira na ngayon, malversation of public funds. Ganun. So, ibalik ang death ngayon, penalty. ang malversation of public funds, pare, 8,800,000 lang. Pwede ka nang malversation at ang penalty mo is reclusion perpetua. Pareho na lang sa plunder. Habang buhay na pagkakabilanggo. Kung plunder, 50 million. Reclusion perpetua rin ang penalty. Kasi wala nang death. Wala nang death eh. Kung malversation of public funds, 8.8 million lang. 8,800,000 lang ang nagawa mong misappropriation, tatamaan ka na ng reclusion perpetua. So, ito. Kaya ngayon, nagtataka tayo, bakit malversation lang, mga kapabayan? Ang penalty ng malversation at saka yung plunder ngayon, pareho na, provided na 8.8 million ang nawawala. Ngayon, kung lesser than 8.8 million, magiging reclusion temporal ka lang, which is mga 12 years to 20 years. Pag reclusion perpetua, pag 8.8 million, ang penalty mo is life perpetual, reclusion perpetua. It's 40 years. Life imprisonment, yeah. Yeah. So, yan ngayon. Kaya, ang malversation is public officer ka na may control and custody of the funds, no? Kagaya nito mga engineer natin, district engineer, taga DPWH, meron silang control sa funds. The fund or property is owned by the public and you are accountable. So yan ang nangyari dito sa mga engineer natin, accountability and officer appropriated task or misappropriated the money or the property. Or allowed another person to take it. So allowed another person to take it, edi kasama na yung congressman at senador. Di ba? Kasi meron silang mga singit-singit na may insertion, may unprogram. Mga insertion, mga insertion. So, kasama na lahat. So dito sa malversation, pwedeng ma-implicate ang ating mga senador at ang ating mga congressman if it is proven na totoo. Pero ngayon, ang nababasa ko, pag nagsasalita ang mga DPWH, yung mga district engineer, ganyan, parang sinasabi nila, nagpadala ko ng pera sa kanya, pero
Hindi ko alam kung natanggap niya, pinadala ko lang sa ibang tao, ibang tumanggap. So, ibig sabihin, binibigyan nila ng lusot si Senador at saka si Congressman. Wala sa statement nila, walang direct contact no? Wala. Kaya ako yung natatawa. Puro ang sinasabi nito mga half-truth. Yun which is talagang ganun. Pwede rin mangyari yan na, kasi laging may middleman. Ayan, nagfigure ang pangalan ni Jinggoy, ni Joel, Villanueva. I don't know kung sino pang lalabas sa susunod. Pero puro cover up. Sa ngayon, hindi mo madadali si Kwan. Hindi mo ma-charge to malversation si Kwan, si Villanueva at si Jinggoy. Kasi hindi naman nasabi na actually na. Na nakita ko na tinanggap niya personally. Wala namang gano'n. Pinadala lang namin. Pinadala ko lang sa driver. Putal, maliko-liko. Baka sabihin ng driver, pinigay ko sa isang messenger na ganito. Baka sinabi lang, pinalalamog ko eh. Patay na. Ganyan kagago ang ating gobyerno, mga senador. And alam mo ang problema talaga dyan. Yung mga constitution natin, binabali nila. Ito mga congressman at senador, yung anti-dynasty bill. Alam mo, saan ka nakakita na sa senador? Ilan lang magkakapatid sa senador? Tulfo, Villar, Cayetano, Estrada, babalo ka agad yan. Pangalawa, ilan ang magtiyo dyan? Si Kiko Pangilinan at saka si Tito Soto. So, you always expect Pangilinan, being a lawyer also, defending ang kanyang uncle na asawa ng auntie ni Sharon, si Helen Gamboa, kakampihan niya si Tito Soto. Yan ang iniiwasan, no, ng yan ang purpose supposedly ng anti-dynasty bill, di ba? O kaya lang ano bang anti-dynasty bill na to, parang wala pa daw, may kulang pa daw eh. Kaya ano bang kulang diyan? Ito pare, ako honest ako magsalita ha. Alam mo, sa politiko sa Aklan, inahangaan ko yung kalaban ko noong 2019, si Congressman Marquez. Yan, for the record, sa Kalibo sa Aklan. Alam mo kung bakit? Tinapos niya muna. Pag bumalik siya, yung anak niya ang sumusunod. Hindi sumasabay. Paano yung iba? Pagkatapos niya, hindi siya yung sugapa sa power. Carlito Marquez is a politician na. Pagkatapos na kanyang term, si Papa Jess naman ang sinunod. So, hindi sila nagsasabay na mag-mayor si Papa Jess or ganito. That kind of attitude is good eh. Kaya siyempre, di ba, very kwan tayo eh. Pinupuri naman natin kung talagang papuri-puri kahit kalaban, no? We don't care. Gulat nga ako nung kalaban siya. As long as nung na-mention mo to, walang attorney, violation sa anti-dynasty law. Oo, hindi to pumasok sa isip ko until today na na-mention mo, no? Na, oo nga kasi, pwede silang magsabay noon. Mas malaki ang chance. Sa banga, sino ang lalaban dyan sa kanila? Alam ko na yan eh. Masa ko na yan ng eleksyon eh. Pero, of course, pagkatapos niya, yung anak niya ang umalit. So, yan pa rin sinasabi natin na fat and thin family kwanda, yung dynasty, fat and thin. Ang fat yun ang mayor, governor, board member, mga ganun sila lahat. Ang thin, pagkatapos ng isa, yung anak naman. Pagkatapos ng anak, baka bumalik sa tatay ulit. So that is what we call as thin. Pero at least hindi sila nagsasabay, di ba? Hindi nagsasabay. Di ba, anti-dynasty bill, no? Para may iwasan yung conflict of interest. Yun naman ang purpose, di ba? Kaya kasi tatakbo ka sa kung ano ng party list, kung ano-ano. Like for example, ayan pala, they're figuring out dito sa malversation of public funds sa Senado. Pero anti-dynasty bill ba? Na-mention sila dyan, yung mga iba dyan. Attorney, anti-dynasty bill ba para sa immediate family lang o kahit sa mga pinsan? Ganon. Yeah, it is kung if we follow the law, ang dynasty bill, wala pang implementing rules. But generally, under the civil code pare,
under the civil code, so sundan natin ang civil code, at least up to fourth civil degree. Ang fourth civil degree, first cousin. First cousin. Yung first cousin mo, hindi pwedeng tumakbo. Ayun nga. I'd like to point it out. First cousin, it's either by affinity or consanguinity. Ang affinity, yung blood relation. Tinan mo yung ngayon. Affinity, yung mga in-laws. At tinan mo ngayon, attorney, si President Marcos, first cousin niya si dating Speaker Romualdez. Di ba? Siya yung nag-initiate nito, si Marcos, na imbestigahan tong mga maanomalyang flood control project. Paano kung madama yung pinsan niya? So, para ba siyang si Erap na walang kamag-anak, walang kapamilya, gano'n? Wala yan. Si Erap, sobra pa. Pati kabit na kinabang eh. Yan na ba yun? Walang kamag-anak. Tuwa ko noon pa rin. Tuwa rin ako noon. Sa Palawan. Nag-hearing ako. Idol ko si Erap eh. Walang kamag-anak. Walang kaibigan. Walang kumpare. Kung yun na, nung huli, nag-usipidal na. Dami na. So anyway, yan ang... Ayun, attorney, isa pa, bago ko makalimutan, kasi you've mentioned na wala pang IRR, no, internal implementing rules and regulations. Kaya dyan nagpapalusot ang kwanta. Paano nga ito, paano ito magagawa ng IRR kung ang Kamara ang aasahang gagawa, sila mismo dyan magkakamag-anak, no? Kawawang batas. Ang Kamara at saka Senado, dalawang house yan. House of Representatives. Yung sabi natin, House of Representatives, mga magnanakaw, at saka sinatongs. Magnanakaw rin. Sino lang asahan natin? So, and the point is, ano ba naman gumawa sila ng implementing rules na ganito para ma-implement? Wala. Bakit? 85% of the politicians in the Philippines magkakamag-anak. Pero hindi maalis-alis sa isip, hindi mabubuos ang isip, attorney. Rinambaw mo kay Marquez eh. Noong never I can remember nga nagsabay talaga sila. No, tinapos ni Rosambilo. Magaling yung attitude ni Marquez. Wa man sa ginadayaw nato. Tama, ay training observation eh. Definitely. Magbabanatan pa kami niyan talaga sa totoo lang. Pero tama naman ginagawa niya. Especially sa kuhan sa yung ganyang attitude niya na yung anak niya pagkatapos niya hindi siya sumasagay. Magaling yan. Kasi pwede no? Pwede ka ito nga magsabay sanda eh. Mas puwersado kung sa pwesto para tatay. Sino bang lalaban kay Marquez? Oo. Kahit ma-ispe lang niya anak niya, kaya niya maging ispe anak niya. Oo, pero wala eh. Pero hindi niya pinapasok. Wagid. Galing. Pag narinig to ni Congressman Marquez, former, ako padalan tayo ng cake. Hindi naman Ay, wagid ako kakaunit cake. Joke lang, Congressman Marquez. Magaling ang ginawa mo. O ganun. So yan lang ang kuha natin. So now, ngayon, ito, yung sinasabi natin na yung anti-dynasty, yan ang root cause ng corruption sa Pilipinas. Yan ang corruption. Nakakatawa tayo, nakakahiya. Sa Senado natin, magkakamag-anak lang sila. Either affinity or sino lang wala siya kamag-anak? Si Marcoleta. Hindi, anak niya congressman. Ganon? Congressman din? May anak siyang congressman. Oo. Hindi, but the point ang sinasabi ko, sa Senado, wala siyang kamag-anak. Wala. So, si Marcoleta kasi dala ng isang religious group yan. Malakas ang dating yan. Dapat sinabi ko nga, pero ayoko nang akwanin, pero meron silang na hindi pwedeng umakyat ang isang miyembro. Pero senador, may mga exception kasi sila, I don't know. Ang kanilang miyembro hanggang kapitan lang eh. Pero anyway, we'll not discuss this matter. I know this. So anyway, ayan ang sinasabi natin na sino si Marcoleta, sino pa yung walang kwan dyan? Kahit eh. Andyan si Pia, tapos mayor din sa Taguig. Si Ping Lacson. Si Ping yata ang walang... Ping Lacson. Sino pa ba? Si Kwan, yung isang babae.
Ligarda. Hindi, anak niya Oh, congressman. pero congressman din yung anak niya. Oo. Livite sa Batangas. Yeah. Sino pa? Oh, parang wala akong tulak. Hindi, si Escudero. Walang kamag-anak yata itong hindi lang natin Wala. alam. Saka si Aimee. Hindi. Si Aimee, wala kamag-anak sa Senado. Pero halos presidente congressman, governor, Pero presidente ang kapatid. Tapos sa Congress, ang Kamag-anak pamangkin, ang pinsan. Diyan din lahat. Andun lahat. Both in Leyte and then in the Ilocos region. Taga Leyte hawak ang na nila yan mother niya, si Imelda eh. Yeah, mga Romualdez. Oo. Ulot at saka Tolosa Leyte, mga irin. Si Marquez lang talaga ang wala. Si Marquez lang talaga ang wala. Kasi even the Duterte, sila din sa Davao. Magaling ang discovery ng tao. Hindi siya, this shows na hindi siya talaga hungry sa position. Pero of course, gusto pa rin niyang ituloy. Pero hindi niya sinasabay ang anak niya. And that is laudable. Magaling. But then, bakit parang kinakampanya natin si Congressman Marquez, hindi naman. Congressman, ano? Waman. Sinasabi lang natin totoo reality pare. lang. Kasi dito sa programa mo, totoo lang tayo. Exactly. Wala ditong kalaban. Walang kakampi. Basta kahit kakampi ka, pag nagkamali ka, kalaban ka pa rin. Kalaban ka pa rin. Anyways, Tony, salamat. Ha? Oo, ganda ng discussion natin today. But we're running out of time. No? Okay pa rin. Yeah, next time again. No? Ay abo rong naga-interest gid. No? Matya nag-flashback kakakon do yun nga mag-amang Marquez, anti-dynasty law. Hindi na maduga unsang isip ra. It's good. Magaling yan. So anyway, before we leave pare, bakit hindi plunder ang kinaso? Bakit? At malversation ng public funds. Pareho na lang ang penalty, reclusion perpetua. Wala nang death penalty sa anti-plunder. Kaya magtataka kayo ngayon. Puta na bakit nung si Jinggoy plunder? Tsaka si Napoles. At saka si Enrile. Tapos ngayon, malversation lang. Ang malversation tsaka plunder. Oo, wala naman palang problema. Kasi pareho lang naman ang penalty. Life imprisonment pa rin. Oo. At saka mas madaling mapatunayan, no? Kasi lower amount. And then kung pa, yung amount 50 million. So pasok. Ay kung yung nanakaw niya 49 million, lulusot siya. Sa plunder, hindi. Wala na, mas kasi pinababa. 8.8 million lang, patay ka na. Wider scope, yan. So maganda rin pala. Kaya ginawang malversation. Kaya andun si Vince Hidson, si Vince Dizon. Vince, itong Dizon. Ano ba yun? Dizon, bagong DPWH secretary. Ang pinailan niya malversation sa ombudsman. Huwag kayong mag-isip kung malversation lang. Huwag kayong mag-alala. Hindi sila mag-isip nga basi kung ginapahagan-hagan, no? Basi kung may apin-apin, no? Ay haman bukod plunder, ay buko man galit makaroon doon. Kasi same penalty man, reclusion perpetua. Same penalty. Life imprisonment. Tsaka perpetual disqualification. Kahit hindi mo disqualify yan, 40 years. Hindi makakabalik yan. Wala din naman attorney. Tinan mo nga yung plunder case nila, Jinggoy, nila Enrile nun, diba? Inakwit din sila ng Sandigang Bayan. So, depende rin siguro kung sino makaupong administration. Depende sa diskarte nila. Yeah. Actually, ang kwan ko, I don't know kung na-acquit sila, pero meron pa dyan isa eh. Ay, may isa pa dyan na yung bail. Pinigyan ng bail noon sila. Yes. Pero nag-apply sila, kaya nakapag-bail si Enrile kasi may sakit daw siyang TB at matanda na siya. Something like that. Ngayon, ang daming kaya nakakulong na may TB sa Muntinlupa, sa Bicol. Binigyan ng... Itong mga matatanda na mamamatay na. Kasi ngayon, involved din ako sa pagpapalabas ng mga preso. Ang dami niyan, pare, pinalabas ko. Project. Hindi, mga preso na overserved. Yung halimbawa, more than, ang service nila is more than 40 years, nakakulong pa rin. Napapabayaan na wala ng pamilyang Nagpapail ako ng writ of habeas corpus. Kalaban ko, Solicitor General. Nagsawa na ako sa pagpapalabas.
Ayaw ko na, iba naman. Magpapakulong na tayo ngayon. Hindi. Magpapakulong, bahala sila sa buhay nila. Thank you. Kung makulong sila, di problema nila. Sabihin ko lang, ang talagang role ko lang talaga, just to inform the public. Yeah. Educate, initiate, educate, and communicate. Yan ang role natin. I will initiate sa akin, I will educate sa akin, and I will communicate sa akin. Thank you so much. Kung hindi ka magpati, I do not care. I do not give a damn. Okay. Ito yung daton nga role makaroon, to inform the public, no, yes, of what is right and true. Okay. Thank you so much. You keep safe, Attorney. Pamahagon. Oo, mahagon. Regard sa tanan, sa atong mga kasimanwa, sa akyan, atong mga amigo, at amiga, at siyempre sa mga kaibahan natin sa MHFM. Salamat, Gidpre. Thank you so much, Attorney Axel Gonzalez. Prangkahan. Prangkahan. Aksyon sa Energy. Alas 7:15 na. Klarong-klaro man na ay may nagkakangawa bimatod hamat malversation yung rugin na file no nga kaso ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ma'am Anid Bukod Plunder ay pareho malang man galiro ng penalty kara no, life imprisonment ag hindi man sanda magka secure pa no it government, any government possession, pero I doubt. Prangkahan. May pa nga ni kung buon latan na mga hakam-kam nanda nga manggad, no? Hinagama kasi manwa. Balikan naton rong update sa rondaya kara ginakabagak at aton nga mga negosyante iya sa probinsya Tacloban. Iya sa kabisirang Banwa at Kalibo kung ano rong mangin sabat. Ita kontraktor sa nade-delay nga construction ita bagong Kalibo Public Market. Aga naman rong gustong ipaabot it mga vendors diretso sa rondaya kara kontraktor. Ag ano ro magintikang aton karang sanggunayang bayan magintikang it LGU Kalibo agud masolusyonan ng daya karang problema sa pagka-delay. Abugid nga sa ngaman mga kasimanwa sa inyo karang pag-iba katon hinaga uman maghihilibati kita alas 6 it agahon. Amazing Philippines, Ninong. Prangkahan. Aton nga naging partner tech Chief Noriel Pastrana. Kabilugan nga supervision. Damon karang pinalanggang Chief Executive Officer. Kasimanwang Apple Zaraspe III. Ako man si Kasimanwang Jofen Perucho magpusaw aksyon agad. Magahilibati kita uman hinaaga. God bless Aklan. Prangkahan.